Hello everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Gracia Vidiana, ang iyong tindirang vlogger from Aligan City, Lanao del Norte. Ayan, so hello sa lahat ng aking mga subscribers. Welcome back. Ayan, I'm so sorry ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng video kasi nga may ginagawa ako pero hindi ko muna siya i-share ngayon. Busy-busyhan tayo kasi nga may mga ginagawa talaga ako, no? So, hindi ko po muna siya i-share ngayon. Siguro kasi wala pang result. I-share ko na lang sa inyo, ikukwenta ko na lang sa inyo kung ano yung ginagawa ko dahil hindi nga ako nakapag-upload for the past 2 months and then, yun na nga, kailangan kong mag-focus sa tindahan. Kailangan kong kumita ng another extra income. Ayan. So, ngayon naman, kailangan ko na talagang ma-upload kasi nga, yung video na in-upload ko regarding SBRS, paano nga ba mag-apply ng business loan doon sa SBRS Corporation under DTI kasi ang dami-dami nang nagko-comment doon, ang dami-dami nilang tanong. So, kailangan ko na yung sagutin, baka naman magtampo yung ating mga subscribers, no? Akala nila deadma ko na sila yan. So, kung bago pa kitang viewers at hindi ka pa nakapag-subscribe, please to subscribe in my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell para ma-notified ka in every videos that I uploaded, lalong-lalo na doon sa mga videos natin na may learnings kayong matutunan. Ayun naman is, sasagutin ko lang naman yung mga tanong ng ating mga commentators doon sa video natin. Ayan, so hello sa lahat, lalong-lalo na doon sa ating mga subscribers na nagbabalik. Welcome back. Hello po sa inyo. Ayan, so sinulat ko talaga, o diba? Ang dami nilang tanong eh. Ayan, so ngayon, sasagutin natin yan isa-isa. Okay, kasi nga, ano doon, nakalagay na kasi doon yung ano, ang init-init. So, magpapapaypay muna ako. Ang dami nilang tanong regarding doon sa business loan. So, kailan ba, pagkatapos ba daw ng assessment, kailan ba daw sila tatawag, saan pwede magbayad if ever, naka-apply na ng loan, magkano ba daw yung approval, gaano katagal manghintay nila bago approval, so, saan makikuha yung customer ID, yung, ano ba tawag doon, yung store ID, yung FMCG, fast moving, consumer goods, or references, ganon. So, sasagutin natin yan isa-isa for clarification sa lahat, okay? Sa mga nag-apply ng business loan doon sa SB Corporation, okay? Ito naman, yung mga requirements is na, na-share ko na doon sa first video na in-upload ko. So, ito namang ginawa kong video ngayon is part 2, continuation, at saka pagsagot na rin doon sa mga tanong ninyo regarding sa SB Corporation na loan. Okay. So, ngayon, unahin natin si, si Hayden Singh. Ma'am, anong stage po sila tatawag? Borrower Information Assessment, pass na kasi ako. Tatawag ba sila dyan na stage? Dali kasi may customer. So, tuloy tayo. Pasensya na at laging napuputol yung aking pagbivideo, no? Ganito talaga pag tindera, no? Lalo na pag nag-shoot ako ng video tapos maya-maya may bibili. So, ganyan talaga. I'm sure hindi lang ako naka-experience na to dahil marami din naman akong subscribers na mga tinderang vlogger din na tulad ko. Well, anyway, ang dami kong daldal. Continue tayo. Ayan, so, tatawag na ba daw sila pag, Borrower's Information Assessment tapos pass na siya, no? Na okay na. Ma'am, tatawag po sila niyan pag pag I think mga almost 2 months na. O, ganyan, nakalimutan ako kasi almost 1 year na yun eh. Kasi, sa pagkakaalam ko, nag-apply ako ng April 9, nag-pass ako ng mga requirements, tapos April 19, na-kompleto ko yun, tapos tumawag sila sa akin, July na, month of July, nung kailangan din nila akong interviewin, at saka kailangan din nila makita yung buong laman ng tindahan ko, pati yung picture ng tindahan ko sa labas, at saka sa loob ng tindahan ko, kasi titingnan nila yung inventory ng tindahan mo, yung mga paninda mo, at saka yung mga store equipment na meron ka, ganyan. So, kailangan yung tindahan mo is may signage na nakapangalan talaga sa'yo. Like, say for example, yung tindahan ko nakalagay doon sa business permit is Gracia Store. So, kailangan yung tindahan mo, yung signage doon is nakalagay din Gracia Store para tugma siya doon sa, business permit mo na, nilagay mo doon as requirements na pinas mo sa
sa kanila. So, ganyan. So, sila mismo yung tatawag sa iyo. Medyo matagal-tagal talaga yung processing at saka yung approval, pero meron at meron talaga nun. So, next, paano pag walang passbook at ATM? May checking account? Pwede ba rin ba personal savings or business bank account? Yes, pwede. Kahit nga wala kayong bank account, as long as meron kayong mga PisoNet account like GCash, Maya, pwede po yun. Kasi nga, nung sa akin, ang nangyari doon is may land bank account ako. Ganyan. So, hindi ko naman talaga na-predict na na-close yun kasi nga meron mga pangyayari talaga na hindi ko naman kontrolado yun kasi nga may pinasok na cheque na without knowing na pinasok lang nila tapos insufficient funds na yun. So, ang nangyari is na-close yung account ko. So, in-inform ko lang po yung nag-interview sa akin sa SB Corp Corporation na yung bank account na pinasa ko sa kanila is na-close na yun. Ano bang alternative way na pwede kong gawin or pwede ba yung palitan? So, sabi nila, if meron kang ibang bank account na available, so pwede. So, sabi ko, wala na. So, sabi nila, if meron kang GCash or Maya, pwede doon kasi doon na lang nila ihuhulog yung yung pera or yung approval amount ng ni-loan ko. So, yun. Since may Maya ako, may GCash, tapos yung Maya account at yung GCash account ko is, nakapangalan talaga. So, doon sa real name ko talaga, which is, same lang din doon sa tugma doon, accurate doon sa mga requirements na pinasa ko. So, yun, na-approve siya. Ayan. So, as long as meron kang mga other business account, like bank account or GCash or Maya account, pwede po yun. Okay? So, next from Marvin Ramos. Saan po nakukuha yung store ID, account ID, FMCG references? So, ito, ang daming nagtatanong nito. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung saan makikita yung mga store ID, account ID. So, kung meron kayong mga resibo sa panel ninyo, let's say for example, yung mga fast-moving consumer goods na, alam niyo na, yung mga Nestle, Tanduay, yung mga, yung mga Lucky Me, tapos yung mga GTI, Winston. So, nandun makikita ninyo. Let's say for example, ito, GTI resibo. Ayan, dyan yung makikita yung store ID or customer ID ninyo. At saka yung reference number doon sa FMCG reference. So, dito nyo makikita nyo rin. Ayan, kung meron kayong resibo ng mga panel, makikita nyo yan. Ito, example to, GTI, Marlboro, Marlboro resibo. Ayan, makikita nyo yan. Malapit lang din siya sa pangalan mo, customer name, customer code, ayan, at saka customer address, tapos yung, customer order number or reference number. So, dito nyo makikita yung mga hinahanap nyo. Ayan. So, kung meron kayong mga resibo dyan na kasali doon sa mga FMCG or fast-moving consumer goods, so, dito nyo makikita. Ayan. Katulad dito, Jolmar Marketing. Ganyan. O, diba? So, yung customer ID ko, nandito. Ayan. Yan yung customer ID ko. O, diba? Madali lang. Nasa resibo nyo lang yan makikita. Kung meron kayong mga resibo dyan, so, makikita nyo yan. So, eto naman, sa GTI, Winston, ayan. So, meron din po ako ditong customer code. Ayan. Ayan, dyan nyo lang makikita yung mga hinahanap nyo na customer ID, store ID, at saka yung mga reference. Ito naman sa Lucky Me. So, meron din dito customer code, customer name, contact number, or order reference number. So, dyan yung makikita sa resibo yung mga hinahanap ninyo na customer ID, store ID, at saka FMCG reference number. So, next, forward tayo kay Amazing Family Vlogs. Magkano po in-apply nyo at yun din po ba ang na-approve sa'yo? Gaano ba katagal ang process? Okay. Yung in-apply kong amount doon sa loan is 100,000. Yun. So, yung na-approve nila since first timer nga is 50,000 pesos lang. Pero, pag naano ko na yan, na let's say for example, nabayad ko na yan, na paid ko na all in all, so,
if ever nag-apply ulit ako, so yung approval amount na in-apply ko, let's say 100,000, yun na yung ma-approve nun. Since nga first timer ako nag-apply sa kanila, so initial approve na amount is 50,000. So mas mabuti na rin po yun kaysa naman sa wala, di ba? Mas mabuti na rin po yun kaysa 10,000, 20,000, kaysa doon sa co-op na ina-applyan ko, kailangan mo pa ng 30,000 initial approve amount nila, di ba? So malaki na din yung 50,000 pesos. So I'm still grateful kahit papano is doon sa na-approve na amount is still half doon sa in-apply ko na loan amount. So 50,000 yung first approval niya. Kung gaano katagal ang processing, 3 months talaga, no? 3 months yung pinakamatagal kasi nag-apply ako April 9, nag-send ako ng mga application ko, loan application, tapos April 19 natapos ko yung requirements, tapos yun, nag-email na lang din. Always check your email kasi doon sila nagre-reply doon sa mga kung ano ba yung kulang mo, kung ano ba yung kulang na requirements na kailangan mong i-submit or kailangan mong i-resubmit ulit, or kailangan may documentation na kailangan i-revise doon sa iyong loan form, kailangan mong ulitin. So always check your email address kasi doon sila nagre-reply at nagsisend ng mga update, okay? Tapos after nun, July mga 15. So tumawag na sila sa akin, tapos kailangan kong i-open ulit yung account ko, tapos i-check ko kung ano nakalagay doon, kung anong kailangan kong i-submit ulit. Tapos merong tatawag sa iyo for interview, video call, i-check nila yung tindahan mo, yung inventory mo, kung gaano kadami laman ng yung tindahan, gaano ba kalaki yung tindahan mo. So yun, through online lang din talaga lahat ng transaction. So it took 3 months kasi na-release is July 24, na-receive ko na po yung money, approval money. Tapos maliit lang din yung service fee na nila kinaltas. So mga 49,000 plus ay 49,600 plus ata yung aking na-receive na amount kasi nga may service fee pa silang kinuha doon. Okay, next, move tayo kay Melissa Disukan. Kailangan ba na may updated check in yung borrowers? Siguro pwede kung checkin yung kung malaki talaga yung approval nila sa'yo, at saka anong tawag ba dun? Kung hinihingan ka nila ng cheque, yung post-dated check na ipapasa mo dun sa kanila, kailangan talaga updated kasi para malaman nila na yung account mo is hindi dormant, okay? Updated siya, tapos is yung yung account mo is still active, para kasi pag hindi active, mako-question ka din nila, at saka kailangan talaga i-update mo sa kanila. Sabihin mo din sa kanila, total ma-check din naman nila yan online kung updated ba yung updated ba yung account mo. Tapos pag yung sinabi mo sa cheque, kailangan updated na cheque, oo, para malaman nila na yung account mo is active at saka still ginagamit mo pa rin. Pero yung cheque mo dapat updated din para para smooth yung transaction at wala na silang iba pang mga tanong-tanong, okay? So next is Jen Redfield Vlogs. Pag credited standing assessment pass po ba? Ano ibig sabihin nun? Approve na po yun? Okay, 50-50 po yun. 50-50 po yung ibig sabihin nun. Kasi pag nakapass ka na sa assessment is meron pa po yung interview, online interview at saka video call, kasi maraming tatawag sa inyo after nun, okay? So kailangan mo lang talaga just make it sure na yung tindahan mo is sa'yo talaga, kasi nga ganun, hindi lang kasi pag sila kasi tutawag sa iyo, nagvi-video call na, hindi ka lang hindi ka pwedeng nasa isang lugar lang, kasi sasabihin nila sa inyo na pwede mo bang i-move yung video or yung camera dito sa ganito sa lugar, din sa kanan, lumabas ka muna doon sa tindahan mo, gusto namin makita yung yung labas ng tindahan mo, gusto namin makita yung mga inventory mo, yung remaining inventory, kung gaano ba kadami yung paninda mo, ano ba yung mga
store equipment na meron ka bang chiller, freezer, so i-check din nila yon. Tapos yung mga cases mo ng mga soft drinks, i-check din nila yon. Ayan, so i-check din nila itong mga paninda mo kung gaano kadami. Ayan, so hindi ka pwedeng magstay lang sa isang lugar dyan sa tindahan mo. So sila mismo magsasabi sa iyo, lumabas ka, punta ka dito, gusto namin makita yung dyan sa labas, gusto namin makita kung may ref ka ba, gusto namin makita kung gaano makadami yung tinda mo, ganyan. So 50-50 po doon. Hindi ibig sabihin na approve ka na pag nakapasa ka na sa assessment, ha, kasi nga may interview pa, may video call pa, tapos may confirmation pa, madami pa silang gagawin sa iyo para ma-approve ka talaga doon sa in-apply mo. Kasi nga pag natawagan ka na nila, sunod-sunod na yun, sunod-sunod na talaga yun, okay? So yung in-apply mo na amount, no, which is if ever nag-apply ka ng 100,000, so do not expect na talagang ma-approve yun, ha, kasi sila mismo talaga yung mag-a-approve niyan, hindi ikaw. Yun lang yung amount na in-applyan mo, pero sila talaga yung may power na gaano kalaki yung pwedeng i-approve sa iyo, okay? So do not expect para hindi kayo masaktan. Okay, next, Bonifacio, after po ba ng credit assessment pass, ano po sunod, ma'am? April 27 pa po, approve na po ba yung ganon? So maghintay na lang po kayo. Always check your email, kasi doon sila nagre-reply at saka nagbibigay ng update kung ano ba yung pwede mong gawin next, okay? Tapos hintay-hintay na lang din pag na kumpleto na po yung sa requirements na napasa mo. Always check your email, okay? Next, Jared Maestri, paano po ang account ID para sa rice at tindahan? Nilagay ko po kasi yung customer ID ko kaso invalid daw. So maghanap ka ng another resibo, okay? I-try nyo lahat ng resibo na meron kayo or saman. So i-try mo yung ibang tawag doon, ibang resibo mo, yung mga ibang customer ID mo or yung ibang ibang store ID hanggang sa ma-approve talaga siya, okay? Katulad nito, meron ako dito sa Marlboro, ayan, customer code, customer name, tapos meron siyang reference number dyan sa baba, okay? So i-try nyo lahat ng customer ID na nasa resibo nyo sa iba't ibang panel para kung saan talaga doon ang pwede ma-approve at hindi invalid, okay? The more resibo na meron kayo, so the more chances na baka ma-approve, okay? Or mag-good, o baka i-approve nila yung customer ID na yun, okay? Next is Alondra Guzman. Paano po kapag business online like Lazada, Shopee at TikTok business? Wala po physical store. Pwede din po ba? I think pwede, no? Kasi as long as meron ka doon sa mga requirements na kinakailangan nila. Well, anyway, kung meron kayong mga tanong, just send it online. Send it on email, okay? Sa email. Magtatanong kayo doon kasi nagre-reply diyan sila, okay? Wag niyo ismolin yung mga ganun-ganun kasi nga nagre-reply talaga sila diyan. Although hindi naman agad na nag-reply talaga, no? Sometimes yung sa akin, I waited 3 days para lang ma-receive yung reply nila, pero kinalaunan na talaga siya, nagsunod-sunod na yung mga reply nila sa email. Tapos yung nag-follow up ako doon sa regarding sa status, sabi ko doon, let me know if disapprove ba yung application ko. Wala naman silang sinabi na disapprove, ang sabi lang on the process pa, still processing, so hang it there. Kailangan maghintay lang, no, kasi hindi lang ako yung na-apply online ng business loan, so madami pala, so kailangan nila ng first come first serve basis kasi sila. So yun, doon sa Shopee at Lazada, I think i-try nyo, baka ma-approve kayo. Kung hindi sa rice at tindahan, meron naman ito pwede kayo dito sa micro loan dyan, pwede din kayo mag-apply dyan mag-apply dito. Pwede kayo mag-apply ng loan dito. Ayan. Meron sa tindahan, meron din dito sa mga small business owner na hindi sa tindahan. So try nyo mag-apply dito kasi pwede din sa mga small SMCM, small micro business ata yun. So yan. Actually, nung nag-apply ako way back 2024,
yung ano nila, yung choices sa loan nila is 4 lang. So ngayon nadagdagan yan, oh. Madami na. I think 3, nadagdag siya ng 3. Okay, 'di ba? Ang dami na nilang mga choices. So meron din sila, nagfi-finance din sila ng mga franchisee, ganyan. Doon sa mga purchase order, ganyan. So nag-ano talaga sila, nag-evolve, okay? Nag-innovate yung kanilang mga choices of loan. So nasa inyo kung ano yung pipiliin ninyo. Okay, next, si Cherry Dinglasan, if naka-loan, nasaan po pwede magbayad? Bank to bank din ba? Yes, pwede po. Pwede bank to bank, at saka pwede din po sa mga ano tawag doon, GCash, Maya, Palawan, ganyan. Pwede din po. Ang importante dyan is yung CAN number mo, customer account number, tapos yung ano nila, ang tawag doon, name, okay, type of payment, loan, ganyan. So meron siya, ako sa GCash ako always nagbabayad online. Tapos meron na din kasi sila, available din sila sa GCash at saka sa Maya, yung SB Corporation loan payment. Tapos tatype mo lang yung number mo, yung customer account number, tapos yung name mo at saka yung loan payment, ilalagay mo doon, tapos yung amount, tapos yung resibo, download nyo lang, tapos i-keep mo po yon. Kasi merong taga DTI dyan sa lugar ninyo na tatawag, tapos i-check yung resibo na kinikip ninyo aside doon sa statement na sinisend nila sa inyo monthly. Okay, so maraming mga pwede din bank to bank, it's up to you kung saan mas convenience po sa inyo ang magbayad. Okay, next, Estrella Atienza, magkano po interest? 12. Okay, ang interest po is 12%. Okay, imagine 50,000 po yung 50,000 pesos yung aking loan amount. So, yung monthly payment ko is 1,660 for 3 years. So, 36 months. Ayan. So, yung total amount na babayaran ko is 59,760. Diba? So, maliit lang talaga siya. Unlike doon sa mga co-op, unlike doon sa mga lending companies na 20%, 21%, minsan nga nakatry pa ako 24%. So, medyo malaki-laki yun, diba? So, mas maliit siya ng interest kaysa doon sa kaysa doon sa ibang mga lending or tawag doon, nagpapautang ni mga co-op, mga ganon. So, mas maliit siya talaga na ganyan lang siya, ayan interest rate 12%, loan amount, ganyan na siya, okay, di ba? So, mas maliit lang talaga siya kasi 1,660 lang po yung babayaran ko for 3 years. Ginawa ko siyang 3 years kasi nga first time kong nag-apply nito, baka hindi ko kakayanin yung pagbayad nito if ever 1 year lang. So, kailangan ko din maninigurado. Ayan. So, di ba, mga nag-apply ng business loan through SB Corporation under ng DTI, so, hintay-hintay lang po talaga kayo kasi matagal yung processing at saka matagal yung approval. So, ito, maximum 3 months lang talaga yung kailangan yung hintayin. Pero meron at meron yan, lalong-lalo na, pag na-kompleto na po yung mga requirements na pinasa nyo, always check your email kasi doon sila nagbibigay sa inyo ng update, okay? So, good luck. Sana po ay ma-approve kayong lahat na nag-apply ng loan sa SB Corporation. Ayan. So, guys, thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Thank you sa lahat ng aking mga subscribers. Ayan, kung bago pa kitang viewers at hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe in my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell para ma-notified ka in every videos that I uploaded. Ayan, that's it. I'll see you in my next video. God bless. Happy selling and gracias everyone. Bye!